Isinusulong sa Senado ang panukalang ibaba sa 10 ang edad na pwedeng papanagutin sa mga karumal-dumal na krimen. Pinaligan naman yan ng Council for the Welfare of Children. Anila, hindi yan ang solusyon sa kalimitang ugat ng problema na kahirapan at problema sa pamilya. Balitang hatid ni Maki Pulido. Nitong Marso sa Parañaque, namatay sa saksak sa loob ng classroom ang isang babaeng grade 8 student. Kaklasing lalaki ang suspect. Pareho silang edad 14. Kamakailan, ninakawan at tinadtad ng saksak ang isang babaeng edad 19 sa Tagum City. Nahuli na ang 4 na suspect kabilang ang 3 menor de edad. Sa datos ng PNP Women and Children Protection Center, sa unang 6 na buwan ng 2025, mahigit 2,200,000 ang mga kasong sangkot ang mga CICL o Children in Conflict with the Law. Sa ilalim ng Juvenile Justice and Welfare Act of 2006, ang mga kabataan edad 15 pababa walang criminal liability o hindi maaaring kasuhan o ikulong. Sa ilalim naman ng Republic Act 10630, itinakda sa 15 to 17 years old ang discernment rule o pagkaunawa sa ginawa. Si Senador Robin Padilla naghain ng panukala para itakda na may criminal liability na rin ang batang 10 years old. Ito'y kung sangkot ang bata sa heinous crime o karumal-dumal na krimen tulad ng pagpatay, rape, kidnapping, serious illegal detention kung saan pinatay o ginahasa ang biktima, robbery with homicide or rape, carnapping kung saan pinatay o ginahasa ang biktima at paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Paliwanag ng Council for the Welfare of Children, hindi totoong walang parusa ang mga batang sangkot sa mga karumal-dumal na krimen. Mandatory na ipapasok ang child in conflict with the law sa youth care facility o bahay pag-asa para matulungan ang kanyang rehabilitasyon, partikular sa edad 12 hanggang 15. Nasa batas din na sa kaso ng CICL, mamamagitan ang mga social worker ng DSWD. Dapat i-turn over sa kanilang mga magulang, kaanak o guardian at sasailalim sa community-based intervention program. Maliban na lang kung sa assessment ng social worker, kailangang dalhin ang bata sa isang youth care facility. Korte ang magdedesisyon sa ihahaing petisyon ng DSWD para sa involuntary commitment ng bata na hindi bababa sa 1 taon. Paano pag hindi na naman nagbago? Ibabalik po siya ulit sa korte. Sasabihin ng korte dito, after ng 2 tsansa o mahigit pang tsansa ang binigay sa'yo, mukhang hindi ka talaga na-rehabilitate, doon po yung i-execute na po yung judgment ng court. So mali po na walang criminal liability, may proseso lang pong pinagdadaanan. Masyado raw simpleng pagtingin sa komplikadong problema ang pagbaba ng edad ng criminal liability. Hindi raw yan ang solusyon sa kalimitang ugat ng problema na matinding kahirapan at problema sa pamilya. We have to address poverty and underdevelopment. We have to support the family. Yung mga bata po na to, dahil po hindi pa buo ang isip nila, sila po ay biktima rin. Ang ilan sa mga nakausap namin, pabor sa panukala. May isip po ng mga ibang kabataan na hindi na sila gagawa ng ganun kasi nakasuhan na nga. At saka mali din talaga yung mga gawain ganun. Matatakot na yung mga bata. Kasama magulang at saka yung bata ikakasuhan na rin. Sabi ng iba, sana may angkop lang na parusa dahil masyado pang murang edad na 10 taong gulang. Pwede po yung nanay din or yung magulang, pero may proper punishment din po na pwedeng maibigay sa bata para mas matutukan and makorek pa po sila at that young age po. Napapabayaan, kaya kung minsan po ang bata maagang naliligaw, alamin po muna kung ano po yung pinagdadaanan ng bata. Maki Pulido nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tinanong din namin ng netizens kung pabor sila sa panukalang ibaba sa 10 ang edad ng pwedeng papanagutin sa karumal-dumal na krimen. Ito ang say nila. Ang sabi ni Desiree Panugaling, walang problema basta mapatunayang sangkot nga sila sa krimen. Hindi naman agree dyan si Johnny G. Wala pa raw kasi silang kakayahan na gumawa ng sariling desisyon at hindi dapat sila ang sisihin sa nagawang krimen. Para naman kay Thomas Alagao, ang batas ay batas at dapat managot sa krimen ang gumawa nito. Pabor din dyan si Brian Dayo pero dapat may iba silang parusa o kulungan with counseling at tamang guidance din daw dapat.